Siyam na oras akong nagmaneho mula Quezon papuntang Batangas. Dala ang isang kahon ng mga lumang alaala ng pamilya. Akala ko'y aabutan ko ang engagement dinner ng anak kong si Miguel. Pero pagdating ko sa kanilang bahay, ang sabi ng asawa niya "Ay Nay, nag-dinner po kami kagabi." Nakatayo lang ako sa tapat ng pintuan, hawak pa rin ng kahon. Para akong bisitang napadaan lang. Hindi inaasahan, hindi rin inaanayahan. Sa loob, narinig ko ang tawanan, ang kalansing ng mga baso. Parang wala silang pagkukulang sa akin. Sa tabi ko, nasa loob lang kumot ang kahon. Lumang kahoy na may ukit pa ni tatay. Sa loob nito, may 3 lumang mapa. Mano-manong ginuhit ng lolo ko noong panahong nagtatrabaho pa siya bilang driver ng kargamento sa probinsya. Ipinasa niya iyon sa tatay ko at sa kalaunan sa akin. Para sa akin, iyon ang simbolo ng pinagmulan namin, ang dugo't pawis ng mga ninuno naming nagtaguyod ng pangalan ng pamilya. Ngayong araw sana, ipapasa ko iyon kay Miguel bilang tanda ng pagtitiwala, ng pamana. Noon pa man, mahilig siyang makinig sa mga kwento tungkol sa ating pamilya, kung saan dumaraan ang lumang daan, kung saan dati tumutubo ang tubot niyog, kung saan nakahimpil ang mga kariton ni Lolo Pedro. Bata pa lang siya, sinusundan na niya ng daliri ang mga linya ng mapa, habang paulit-ulit niyang sinasabi, "Lolo, dito ba tayo galing?" Ngayon, bihira na kaming magkausap. 4 na buwan na mula noong huli naming tawag. At sa tuwing tinatanong ko kung kailan kami magkikita, laging ang sagot niya ay, "Soon po, Nay." Kaya ngayong engagement dinner nila, akala ko pagkakataon na ulit para maramdaman kong bahagi pa rin ako ng pamilya. Ngulit sa halip, ang sumalubong sa akin ay malamig na ngiti ni Rene, ang kanyang fiancé. Wala man lang yakap o bati. Nang sabi ko, "Dinala ko itong pamana para sa inyo." Ngumiti lang siya ng pilit. "Sayang po, Nay. Kahapon pa po yung handaan. Hindi po namin alam kung kakayanin yung bumiyahe." At dun ko naramdaman ang bigat ng kahon sa mga kamay ko. Hindi dahil sa laman nito, kundi dahil sa hiya at sakit na hindi ko naman dapat maramdaman. Naiwan akong nakatayo sa harap ng pintuan. Hindi alam kung aalis o kakapit pa sa konting pag-asang baka bumaba si Miguel para salubungin ako. Pero wala. Ni isang sulyap mula sa bintana. Wala. Ang taning narinig ko ay ang mahinang tawanan at kalansing ng plato sa loob. Parang wala silang halaga sa akin. Pagbalik ko sa kotse, inilapag ko ang kahon sa upuan tretabi ko. Nakatitig lang ako sa kahoy na takip nito. Doon ako naiyak. Hindi iyak ng galit, kundi iyak ng isang inang napagod mahal. 9 na oras akong nagmaneho. Nagplano, umasa, pero sa isang salita lang na, "Kahakon pa po." Parang biglang nabura lahat. Pagkatapos ng halos 1 oras ng katahimikan, pinaandar ko ulit ang sasakyan. Sa daan pa uwi, habang naglalayag ang mga ilaw ng poste sa bintana, paulit-ulit kong inaalala ang batang si Miguel kung paano siya umiiyak noon na hindi ko siya payabang gumuhit sa lumang mapa ng pamilya. Sabi niya noon, "Treasure yan, Nay." Sabi ko, "Hindi anak, kasaysayan yan." Ngayon, parang wala nang natirang kasaysayan. Pagsapit ko sa isang lumang motel sa San Pablo, dun ko piniling magpahinga. Sa maliit na mesa, binuksan ko ang kahon. Isa-isang nilatag ang mga mapa sa kama. Tuyong papel, kumapas na tinta, ngunit bawat gurit ay buhay sa alaala ko. Hinaplos ko ang mga linya na ginawa ng kamay ng lolo ko at naisip ko, baka nga hindi ito para sa pamilya. Baka para sa mga taong marunong pa ring pahalagahan ang pinanggalingan nila. Habang nakatitig ako sa mga lumang mapa, may kung anong kumilot sa loob ko. Hindi galit, hindi rin paghihinggan. Parang unti-unting nabubuo ang isang lakas na matagal nang nawala. Yung tahimik na takang ng isang inang minsan nang tinalikuran, pero marunong pa ring bumangon. Kinabukasang umaga, habang madilim pa,
Pinasindi ko ang kotse at nagsimulang bumiyahe pa uwi sa Baon, Batangas. Walang musika, walang tawag, walang luha. Ang tahimik ng paligid. Pero sa loob ko, may nabubuong desisyon na hindi ko nahahayaang ang katahimikan nila ang magdikta kung saan ko ilalagay ang sarili ko. Sa bawat kilometro ng daan, pakiramdam ko may tinatanggal akong bigat. Isa-isa, hanggang sa maramdaman kong muli kung paano humihinga nang hindi tinatabunan ng hiya o pangungulila. Pagdating ko sa bahay sa Bauan, sinalubong ako ng katahimikan. Wala si Tomas. Matagal na siyang nauna kay Lord, 2 taon nang nakalipas. Noon ang katahimikan ng bahay ay parang multo. Paalala ng mga gabing wala akong kasama, ng mga hapunang ako lang ang kumakain. Pero nang umagang iyon, ibang klaseng katahimikan ang naramdaman ko. Hindi na siya mabigat, parang pahinga. Pinunasan ko ang mesa sa kusina, nagpakulo ng salabat at inilapag ang mga mapa sa ibabaw. Inayos ko ulit sila sa loob ng kahon, tapos nilagay ko iyon sa lumang kabinete sa tabi ng bintana, sa ilalim ng maliit na kumpas na minana ko pa kay tatay. Noon, iyon ang tinatawag kong baol ng pamana. Pero habang tinititigan ko ito, alam kong hindi na ito mananatili roon. Habang umuusok ang tasa ng salabat, napatingin ako sa lumang sobre sa gilid ng mesa. 2 linggo na mula nang matanggap ko iyon mula sa Museo ng Batangas, na dati kong pinagtatrabahuan bilang volunteer historian. Nais daw nilang imbitahan akong bumalik para tumulong sa pag-aayos ng mga lumang trade maps. Nung una, tinanggihan ko, pero ngayong umaga, habang iniisip ko si Miguel at ang mga salitang, "Hindi namin alam kung kakayanin niyong bumiyahe," parang biglang may tumama sa loob ko. Kaya ko, at mas kaya kong bumalik sa mga lugar na totoo kong mahalaga. Binuksan ko ang sobre. Doon ko muling binasa ang sulat ni Direktor Sylvia Llamas, ang matagal ko nang kakilala sa museo. Nais daw niyang ipakita sa publiko ang mga lumang mapa ng pamilya ko, mga likhang kamay ng mga taong nagbigay daan sa kasaysayan ng lalawigan. Noon, hindi ko iyon pinansin. Pero ngayong naramdaman kong wala na akong lugar sa bahay ng anak ko, parang ito ang tamang panahon para ibalik sa mundo ang mga bagay na pinili nilang kalimutan. Tinawagan ko si Sylvia. 2 ring lang, sinagot na niya. Mainit ang boses niya. Parang laging masaya akong marinig. "Lina, akala ko hindi ka na talaga tatawag." Ngumiti ako kahit wala siyang nakikita. "Handa na ako, Sylvia," sabi ko. "Panahon na siguro para may ibang makakita sa mga mapa namin. Hindi lang sila papel, kasi sayan yan." At sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, naramdaman kong muli ang saya ng may direksyon. Hindi dahil sa anak ko, kundi dahil sa sarili kong pagpili. Pagkababa ko ng telepono, napahinga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon, parang bumigat man ang dibdib ko sa dami ng mga alaala, may bahid ng ginhawa sa bawat paghinga. Umupo ako sa lumang upuang kahoy ni Tomas, nakatitig sa pader kung saan nakasabit pa rin ang lumang larawan naming 3. Ako, si Tomas, at si Miguel. Mga panahong sabay pa kaming nag-aalmusal ng pandesal at kape sa terrace. Noon, simple lang ang saya. Ngayon, parang larawan na lang talaga siya. Tahimik, luma, pero buo. Kinabukasan, maagang-maaga akong bumiyahe papuntang museo sa Lipa City. Habang dinadaanan ko ang mga pamilyar na kalsada, naaalala ko ang kabataan ko, kung paano ako unang nahilig sa kasaysayan, kung paanong bawat lumang dokumento ay parang piraso ng kaluluwang ayaw kalimutan. Nang marating ko ang museo, sinalubong ako ni Sylvia, yakap agad, mahigpit at totoo. "Ang tagal mong nawala," sabi niya. "Ang dami nang nagbago." "Pero ang mga kwento, nandito pa rin," sagot ko. Pinapasok niya ako sa isang silid na may karatulang Private Collection Intake. Sa gitna, may mahabang mesa na may puting guwantes, lente at ilaw. Dahan-dahan kong binuksan ang kahon ng mga mapa. Isa-isa kong inilatag ang 3 piraso. Tahimik si Sylvia habang pinagmamasdan ilon. Nang hawakan niya, may respeto sa bawat galaw, hindi bilang bagay na mahal,
kundi bilang parte ng mga taong dati pa nating minahal. Ang ganda, mahinang sabi niya. May dugo ng kasaysayan ito, Lina. Hindi lang sa tinta, kundi sa kamay ng gumawa. Ngumiti ako. Ang tatay ko, ginuhit niya yan habang may lampara lang sa mesa. Pinagdaanan ng pamilya namin bawat linya niyan. Tinignan niya ako, seryoso pero may halong sigla. Alam mo, tama lang na makita ito ng iba. Hindi lahat ng pamana kailangang manatili sa bahay. Tumanggo ako. Sa mga salitang iyon, parang gumaan ang loob ko. Noon, akala ko kapag may kinuha sa'yo, nawawala rin ang bahagi ng pagkatao mo. Pero sa sandaling iyon, napagtanto ko may mga bagay na kailangang bitawan para muling maramdaman kung gaano ito kahalaga. Pag-uwi ko ng hapon na iyon, tumingin ako sa paligid ng bahay. Pareho pa rin ang lahat, mga kurtinang kupas, mesa ni Tomas, lumang kabinete. Pero ako, nag-iba na. Parang sa wakas, may sinag ng liwanag na muling tumaga sa tahimik na mundo ko. Pagbalik ko sa bahay, sinalubong ako ng malamlam na liwanag mula sa dapit hapon. Binuksan ko ang pinto at sa bawat hakbang ko sa loob, ramdam ko ang kakaibang katahimikan. Hindi na tulad noon na masakit, kundi parang isang paalala na ako na lang talaga ang natitira rito. Pero sa pagkakataon iyon, hindi ko na iyon ikinalungkot. Para bang sa wakas, may espasyo na ulit ako para sa sarili kong kapayapaan. Naupo ako sa lumang upuan sa tabi ng aparador at tinitigan ng kompas na nakapatong sa ibabaw. Gamit ni tatay iyon noong bata pa ako. Simbolo ng direksyon, ng landas na dapat hakin. Noon, akala ko ang direksyon ko ay palaging patungo kay Miguel, sa pagiging ina, sa pagbibigay. Pero ngayong gabi, napagtanto kong panahon na para ako naman ang hanapin ng sarili kong daan. Habang umuusok ang tasa ng tsaa sa harap ko, naalala ko ang huling tawag namin ni Miguel. Maikli lang iyon. Parang may hinahabol siya. "Busy lang po, Nay," sabi niya noon. "Pero huwag kayo mag-alala, malapit na po yung kasal." Tiwala ako noon. Hindi ko inisip na darating ang araw na magiging bisita na lang ako sa sariling pamilya. Kinuha ko ulit ang sobre mula sa museo at binasa ang mga huling linya ng sulat ni Sylvia. Ang mga bagay na pinoprotektahan natin ay hindi lang pag-aari, kundi kwento. Kung hindi mo isusulat, ibang gagawa nito para sa'yo. Napaisip ako. Siguro nga matagal ko na hinayaang isulat ng iba ang kwento ko. Laging ina, laging nagbibigay, laging tahimik. Pero ngayong gabi, gusto kong magsimula ng panibagong kabanata, kung saan ako ang bida, hindi ang inaapi. Lumapit ako sa kabinete at inilabas ang kahon ng mga lumang dokumento, mga resibo, mga papeles ng lupa, at mga lumang larawan ni na Tomas at Miguel nung bata pa siya. Habang isa-isang nilalagay sa mesa, napagtanto ko kung gaano kalaki ang bahagi ng buhay kong ibinigay ko sa iba ng walang kapalit. Hindi ko yun pinagsisisihan, pero ngayon, gusto kong ayusin kung paano matatapos ang kwento ko. Hindi bilang ina na nakalimutan, kundi bilang babaeng natutong muli magmahal sa sarili. Kinabukasan, tatawagan ko si Sylvia ulit. Hindi na bilang dating empleyado, bilang babaeng handang ibalik sa mundo ang lahat ng kwento niyang minsang itinago sa isang kahon. Lumipas ang ilang araw bago ko tuluyang naramdaman ang bigat ng lahat. Umaga noon, habang nagkakape ako, tumingin ako sa lumang larawan ni Miguel nung nagtapos siya ng kolehiyo. Nakangiti siya noon, yakap ko at parang buong mundo'y nasa kanya. Naalala ko pa ang mga salitang binitawan ko, "Anak, kahit saan kang mapunta, huwag mong kalimutan kung saan ka galing." Hindi ko alam na darating ang araw na ako mismo ang kakalimutan niya. Mga 10:00, kumatok si Mang Tonyo, ang kartero, may dala siyang sobre. Pagbukas ko, sulat iyon mula sa Museo ng Batangas. Pirma ni Sylvia. "Lina, salamat sa tiwala. Handa na kaming tumanggap ng mga mapa. Maaari mo nang silang dalin anumang oras." Napangiti ako kahit may kurot sa dibdib. Parang sagot iyon ng tadhana sa katahimikang bumabalot sa akin itong mga araw. Kinabukasan,
dinala ko ang mga mapa sa museo. Habang inilalagay ko ang kahon sa mesa, parang binubuksan ko rin ng isang bahagi ng sarili kong matagal nang nakasara. Isa-isang hinawakan ni Sylvia ang mga papel, pinasadahan ng gwantes na puti. Wala siyang binanggit tungkol sa halaga, pera o presyo. Ang sabi lang niya, "Ito, Lina, hindi lang mapa. Ito ay patunay ng mga taong marunong magtiyaga." Napangiti ako. Siguro nga, Sylvia, kaya siguro gusto kong ilabas ito para maalala ng mga tao na may pinanggalingan pa rin ng bawat pangarap. Pagkatapos ng ilang oras, niyaya niya akong maglibot sa bagong gallery. Tahimik, malamig, pero puno ng alaala ng mga taong nakalimutan na ng panahon. Sa bawat lumang larawan at dokumento, naramdaman ko ang tibok ng puso ko na parang sinasabing, "Ito ang tahanan mo, Lina." Hindi sa mga taong tumalikod, kundi sa mga alaalang bumuo sa'yo. Pag-uwi ko, dinala ko ang natitirang espasyo sa bahay. Inalis ko ang mga lumang larawan ni Miguel at ni Rene sa dingding. Hindi dahil galit ako, kundi dahil gusto kong maramdaman kung ano ang hitsura ng bahay na ako lang ulit ang may-ari. Sa gitna ng kalinisan ng pader, nakabiting lang ang larawan ni Tomas. Ngiti niya pa rin ang nagbibigay liwanag sa gabi. At doon ko tuluyang naunawaan na minsan ang pinakamahalagang pamana ay yung natitirang katahimikan pagkatapos ng lahat ng iniiwan ka. Isang linggo matapos kong maibigay ang mga mapa, tinawagan ako ni Sylvia. "Lina, gusto ka sana naming imbitahan sa pagbubukas ng bagong exhibit. Ang mga mapa ng pamilya mo, tampok sa unang silid." Hindi ako agad nakasagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil matagal na akong hindi nakatanggap ng imbitasyon kung saan ako mismo ang pinahahalagahan. Noong araw ng pagbubukas, maaga akong bumiyahe papuntang Lipa. Nagsuot ako ng simpleng barong blouse at itim na palda. Pagdating ko sa museo, sinalubong ako ng mga estudyanteng voluntaryo. "Kayo po ba si Ma'am Lina, ang gumawa po ng mga mapa?" Napatawa ko ng bahagya. "Hindi ako ang gumawa ha. Ang lolo ko, pero ako ang nag-iingat." Habang binabaybay ko ang loob ng gallery, dahan-dahan kong naramdaman ang pag-akyat ng luha. Nasa gitna ng silid ang mga mapa. Nakakabit sa dingding, may ilaw na nakatuon sa bawat isa. Sa ilalim, may maliit na plakang may nakasulat, "Ang mga daan ni Padilla, pamana ng pamilyang muling natagpuan." Parang sumikip ang dibdib ko sa sobrang saya at lungkot. Ang mga taong minsan kong pinagsilbihan, nakalimot sa akin, pero itong mga estrangherong nasa paligid, mga batang nag-aaral, mga guro, mga mananaliksik, sila ang nakatingin sa mga mapa na parang kayamanan. Lumapit si Sylvia at hinawakan ng kamay ko. "Tingnan mo, Lina, nakabalik din ang mga kwento niyo sa lugar kung saan sila nanarapat." Tumanggo ako. "Siguro nga, Sylvia, hindi ko alam na sa ganitong paraan pala ako muling makakahanap ng tahanan." Pag-uwi ko, huminto ako sandali sa tapat ng lumang simbahan. Pumasok ako, tahimik, at nagsindi ng kandila. "Salamat, Lord," bulong ko. Hindi dahil bumalik si Miguel, kundi dahil tinuruan mo akong bumangon kahit iniwan. Pagdating ko sa bahay, kinuha ko ang maliit na susi na nakalagay sa loob ng kabinet. Ginto ito, luma, at dati pa kay Tomas. Dati susi ito ng lumang baol kung saan namin tinatago ang mga lumang dokumento. Pero ngayong gabi, iniligay ko ito sa isang maliit na kahon at isinara. Hindi ko alam kung bakit, pero naramdaman kong parang iyon ang simbolo ng pagbitaw. Sa mga alaala, sa mga sugat, sa mga taong hindi na kailanman babalik. At sa unang gabi matapos nun, nakatulog ako ng payapa. Hindi dahil sa katahimikan, kundi dahil sa wakas, ako na ulit ang may hawak ng sarili kong buhay. Kinabukasan, habang nagwawalis ako sa bakuran, napatingin ako sa lumang corkboard sa tabi ng refrigerator. Dati puno ito ng mga larawan ni Miguel, unang araw niya sa eskwela, graduation, at mga litrato namin tuwing Pasko. Pero ngayon, iilan na lang ang natira.
Ang huling larawan na nakapaskil ay nung Thanksgiving na nakaraang taon nang pumunta ako sa bahay nila ng Tagaytay. Naalala ko pa yun, maaliwalas ang hangin. Si Rene nakasuot ng berdeng scarf at si Miguel yakap siya habang numingiti sa kamera. Ako naman nakatayo sa tabi nila. Nakangiti rin. Pero habang tinititigan ko ang larawan ngayon, napansin kong punit ito. Malinis ang hiwa, ako lang ang tinanggal. Hindi ako nagulat. Parang matagal ko nang alam na unti-unti nila akong binubura. Hindi sa salita kundi sa mga simpleng paraan. Sa hindi pagbanggit ng pangalan ko sa mga okasyon, sa mga kwentong inangkin nila na dati ay akin. May paraan pala ang mga tao para patahimikin ka nang hindi kailangang sumigaw. Tinanggal ko ang larawan sa corkboard, maingat na tinupi at ipinasok sa lumang recipe book. Hindi ko kayang itapon. Hindi pa. Siguro balang araw. Maya-maya, lumabas ako para magpadala ng maliit na parcel sa post office. Hiningi ni Sylvia ang kopya ng journal ng lolo ko para isama sa exhibit. Sa counter, sinalubong ako ng Aling Sion, ang matagal ng tagapamahala roon. "Anda, Lina! Ang tagal mong hindi nakapapasyal dito. Kumusta na si Miguel?" Tanong niya habang tinatampokan ng siyembre. Napangiti ako ng may lungkot. Busy raw sila sa paghahanda ng kasal. "Ah, ganun ba? Aba, dapat inaasikaso kanila." Biro niya, pero hindi ko na sinagot. Bago ako umalis, tinanong ko siya, "Sion, may oras ka bang handa sa linggo para magkape tayo?" Nagulat siya pero ngumiti. "Siyempre naman, Lina." Habang naglalakad pa uwi, napaisip ako, ang tagal kong hindi nag-aanyaya ng simpleng kape. Siguro dahil sanay akong umiwas, dahil ayokong maramdaman ulit tong pagiging mag-isa. Pero ngayong araw, gusto ko lang maramdaman na may kausap, may nakakaintindi. At sa simpleng pag-anyaya kong iyon, doon ko unang naramdaman ang simula ng paghilom. Yung pagbangon hindi para ipaglaban ng nakaraan, kundi para maramdaman ulit na may halaga pa rin ako ngayon. 3 araw matapos kong imbitahan si Aling Sion, nagkita kami sa maliit na karinderya malapit sa lumang munisipyo. Hindi kape ang in-order namin, kundi mainit na tsokolate at suman sa lihiya. Paborito naming dalawa. Simple lang ang umpukan, pero may bigat na mga kwentong matagal nang hindi nababanggit. "Alam mo, Lina," sabi niya habang hinahalo ang tsokolate, "may mga anak talaga na kapag nagkaroon ng bago sa buhay, nakakalimot. Hindi agad sinasadya pero minsan hindi na sila bumabalik." Tahimik lang akong nakikinig. Hindi ko kailangang magpaliwanag. Ramdam kong nauunawaan niya kahit hindi ko sabihin. Pagkatapos ng ilang sandali, napatingin siya sa akin at nagkwento. Nung ikinasal ang anak kong si Riza, ganun din. Akala ko kasama ko sa pamilya ng mapapangasawa niya. Pero isang araw, nakita ko sa Facebook yung larawan nila sa Noche Buena. Wala ako. Ako yung nagluto, nag-ayos, pero parang hindi ako nandoon. Hindi ako nakasagot. Naramdaman ko lang ang bigat ng salitang wala ako. Parang pareho kaming dumaan sa ganung uri ng pagkalimot. Yung buhay ka pa pero piniling kalimutan ka. Matapos ang ilang sandaling katahimikan, ngumiti siya. Pero alam mo, hindi laging talo yung tulad natin. Ang totoo, kapag kaya mong magpatawad nang hindi humingi ng kapalit, mas malakas ka kaysa sa kanila. Umuwi akong tahimik. Pagpasok ko sa bahay, may sobre ako nakita sa ilalim ng pinto. Walang return address pero pamilyar ang sulat kamay. Kay Miguel. Binuksan ko at halos mabitawan ko ang papel nang makita kong imbitasyon sa kasal. Walang sulat, walang mensahe. Sa ibaba lang, maliit na font. Ceremony only, no reception. Napatigil ako. Hindi ako umiyak. Hindi rin ako nagalit. Pero malinaw ang mensahe.
Hindi nila ako gustong kasama sa hapag. Parang tuluyang binura nila ang papel ko sa sariling kwento. Umupo ako sa silya, tahimik, habang hawak ang imbitasyon. Noon, baka masaktan ako. Pero ngayong gabi, iba na. Ang sakit ay parang apoy na natutong humina sa sarili niyang abo. Hindi ko kailangan ng kanilang hapag para maramdaman kong buo ako. Itinupi ko yung imbitasyon, inilagay sa drawer, at sabi ko sa sarili, hindi ito pagtatapos. Ito lang ang paalala kung sino pa ba talaga ang nandito para sa akin. Ako. Pagkatapos ng ilang oras na nakatulala lang ako sa imbitasyon, tumayo ako at dumiretso sa cabinet kung saan ko itinatago ang mga lumang dokumento. Kinuha ko ang isang asul na folder na may nakasulat na pamilya, ari-arian at gastusin. Doon nakalagay lahat ng mga papel na minsan kong hinawakan para sa kinabukasan ni Miguel. Binuklat ko ang unang pahina, isang lumang resibo ng pautang. Pisong 300,000, ibinigay ko sa kanya 5 taon na ang nakalipas nang magsimula siya ng maliit na negosyo sa Tagaytay. Wala akong kontrata, wala akong pirma. Tiwala lang. Sumunod na dokumento. Pisong 700,000. Ibinayad ko para mailigtas ang lupa nilang muntik marimata. Wala rin konsunduan. Sapat na sa akin noon ang salitang, "Salamat, Nay." Ngayon, habang tinititigan ko ang mga pahinang iyon, parang biglang lumiwanag sa isip ko kung gaano akong naging bulag. Hindi ko kailanman binilang ang mga kabutihang ginawa ko, pero ngayong nasa harap ko ang mga patunay, naramdaman kong hindi ako mahina. Mabuti lang akong taong marunong magmahal ng walang sukat. Sa ilalim ng folder, nakita ko ang titulo ng maliit na bahay bakasyonan sa San Juan na pag-aari namin ni Tomas. Naalala ko, bago siya pumanaw, sinabi niyang ipamana yon kay Miguel para magkaroon ng lugar ang pamilya niya. Pinirmahan na namin ang paglilitat. Pero nang binuksan ko ang sumunod na papel, nalamig ako. Hindi ko maalala kung kailan nangyari iyon. Wala akong pirma, walang pahintulot. Ibig sabihin, may gumawa sa likod ko. Nalingon ko ang paligid ng bahay. Tahimik pero parang humihinga ng sama ng loob. Doon ko naramdaman ang matinding linaw. Hindi ko na kailangang umiwas. Hindi ko kailangang umiyak. Ang katahimikan na minsan nagpasuko sa akin, ngayon, siya ring nagbibigay sa akin ng lakas. Dahil ngayong gabi, sa unang pagkakataon, alam kong hindi ko na kailangang habulin ang pagmamahal ng anak ko para maramdaman kong buhay ako. At sa gitna ng lamig ng gabi, habang tinutupi ko muli ang mga dokumento, bumulong ako sa sarili. Tama na ang pananahimik. Panahon na para ipagtanggol kung ano ang akin. Kinabukasan, maaga akong nagising kahit halos hindi ako nakatulog. Parang maingay ang katahimikan ng bahay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa klarong desisyon na nabuo sa isip ko kagabi. Tumayo ako, naghilamos at huminga ng malalim habang tinititigan ng sarili ko sa salamin. Matagal ko nang hindi nakita ang babaeng yun. Hindi nanay, hindi inaasa, hindi inaaping asawa o ina. Ako, si Lina Padilla, babae pa ring may lakas kahit ilang ulit nang nabigo. Nagsimula akong magtipon ng mga papeles na kailangan ko, mga resibo, lumang kontrata, kopya ng titulo mula kay Tomas at ang bagong titulong hindi ko man lang nalaman. Inilagay ko ang lahat sa isang makapal na envelope.
Habang inaayos ko ito, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko, hindi sa takot, kundi sa kapangyarihang matagal nang hindi ko nararamdaman. 10:00, pumunta ako sa opisina ni Attorney De Los Reyes. Matagal ko ng kaibigan mula noong kabataan ko. Nang pumasok ako, nagulat siya. "Lina, tagal mong hindi duman dito. Anong atin?" Tahimik kong inilapag ang envelope sa mesa. "Ate, may kailangan po akong ipalabas sa liwanag." Isa-isa niyang binuksan ang mga dokumento. Tinitigan niya ang mga numerong inutang ni Miguel. Pinagmasdan ng kopya ng dating titulo. At nang makita niya ang bagong dokumento na nakapangalan sa kumpanya nila, agad niyang kumunot ang noo. "Lina, wala kang pirma dito. Hindi rin ikaw ang nag-request ng transfer." Tumanggo ako. "Hindi nga ako." Bumuntong hininga si attorney. "Ito ay hindi basta pagkakalimot, Lina. May legal implication ito. Pero handa ka ba? Dahil kapag nagsimula tayo, hindi na pwedeng umatras." Tinignan ko siya ng diretsyo. Unang beses ko ulit ginawa yun matapos ang maraming taong nagpag-iwas, pagbapasensya at pagdadahilan. "Ati, kung ako ang hindi lalaban para sa sarili ko, sino pa?" Tumanggo siya. "Sige, simulan natin. Pero may isa akong tanong. Gagamitin mo ba ito para gumanti o para ipagtanggol ang karapatan mo?" Napaisip ako. Nilinggon ko ang bintana ng opisina kung saan tanaw ang maaliwalas na sikat ng araw. Hindi ko gustong gumanti, ate. Pero ayoko na ring maging taimik habang ninanakaw ang mga bagay na mahirap naming pinaghirapan ni Tomas. Umupo siya ng diretsyo at insinara ang folder ng kaso. "Kung ganun, Lina, handa na tayo." At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang lakas na hindi ko inaasahan. Hindi sigaw, hindi galit, kundi matatag na paninindigan ng isang inang matagal nang hindi pinakikinggan. Pag-uwi ko mula sa opisina ni Attorney De Los Reyes, dala ko ang mabigat pero matatag na pakiramdam. Parang may pintuang matagal nang nakasara ang biglang bumukas. At kahit may takot, nandun din ang saya ng pag-angat mula sa pagkakalubog. Pagpasok ko sa bahay, dali-dali kong tinanggal ang aking sapatos at umupo sa lumang silya ni Thomas. Sa bawat tunog ng kaluskos na mga dahong nahuhulog sa labas, para bang pinapaalala niya sa akin na tama ang ginagawa ko. Habang nakaupo ako, naalala ko ang huling pag-uusap namin ni Miguel tungkol sa bahay bakasyonan. "Nay, para naman po sa future naming mag-asawa yun," sabi niya noon. At ako, dahil nanay, dahil marupok sa pagmamahal, hindi ko napansin na unti-unti na pala akong tinatanggal sa mga desisyon. Ngayon, malinaw na. Ang para sa kanila pala ay unti-unting nagiging wala ka dito. Pagkatapos ng ilang minuto ng pag-iisip, tumayo ako at pumunta sa bodega sa likod ng bahay. Doon, nakalagay ang ilang kahong puno ng lumang gamit. Kagamitan ni Thomas, lumang kagamitan sa pag-akyat sa bundok, at mga dokumentong hindi ko pa nasisilip ng maayos. Isa-isa kong binuksan ng mga kahon, hindi dahil naghahanap ako ng kahit ano, kundi dahil gusto kong malaman kung may iba pang tinangka nilang kunin o manipulahin. Sa ikatlong kahon, may nakita akong lumang envelope na may sulat kamay ni Thomas. "Para kay Lina, kung sakaling kailananin mo." Nanlamig ang kamay ko. Dahan-dahan ko itong binuksan. Nasa loob ang kopya ng original na deed of donation, ang dokumentong nagpapatunay na ako ang pangunahing tagapagmana ng lahat ng ari-arian namin, kasama na ang bahay bakasyonan. Nilagdaan iyon 2 buwan bago siya pumanaw. Napaupo ako sa sahig at napahawak sa dibdib. Hindi ko alam kung iiyak ba ako o tatawa. Buong akala ko noon, iniwan niya akong walang gabay. Pero ngayon parang sinasabing, "Hindi kita pababayaan, Lina, kahit sa huling sandali." Dali-dali kong pinunasan ng luha ko, tumayo at inilagay ang dokumento sa envelope na ibinigay ko kay attorney. May bago akong lakas, bagong sigla at bagong dahilan para ipaglaban ang karapatan ko. Pagsapit ng gabi habang kumakain ako ng lugaw sa kusina, tumingin ako sa kisame at mahina akong sinabing, "Thomas, salamat. Dumating sa oras na kailangan ko talaga."
At sa katahimikan ng gabi, sa unang beses matapos ang matagal na panahon, hindi ako natakot sa kinabukasan. Nanghihinayang pa rin, oo, pero handa na. Kinabukasan, si Attorney De Los Reyes mismo ang tumawag. Lina, may nakita akong ilang paglabag sa proseso ng paglilipat ng titulo. Kailangan kitang makita ulit bukas para mapirmahan natin ang mga affidavit. Tumango lang ako kahit hindi niya ako nakikita. Sige po, attorney. Nandiyan ako. Pagkababa ko ng telepono, napatingin ako sa paligid ng bahay. Ang dating tahanang puno ng ingay, tawanan at mga apak ng bata, ngayon, puro alaalang kumakatok kapag gabi. Pero ngayong umaga, iba ang pakiramdam. Hindi na ito tahanan ng lungkot. Para siyang hukay na unti-unti kong tinatabunan para simulan ulit ang buhay ko. May kumatok sa gate. Paglabas ko, si Aling Sion pala, may dalang maliit na supot ng suman. Nagdaan ako kasi naalala kong mahilig ka dito, sabi niya. Napangiti ako. Ay, salamat Sion. Tamang-tama. Kailangan ko ng matamis ngayon. Habang nagkakape kami sa terrace, nagtanong siya. Lina, bakit parang ang dami mong iniisip? May problema ba? Hindi agad ako nakasagot. Pero sa unang pagkakataon, sinabi ko ang totoo. Sion, ninakaw nila ang bahay ni Tomas, pati ang perang matagal naming inipon. Hindi ko alam kung bakit pero parang lumayo na talaga sila. Napabuntong hininga siya at humawak sa kamay ko. Lina, anak mo man si Miguel, may mga tao talagang mas inuuna ang sariling kaginhawaan kaysa sa taong nagpalaki sa kanila. Pero tandaan mo, hindi kasalanan mo yan. Naluha ako ng hindi ko napigilan, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat na matagal kong tinangkang itago. Hindi ko sila gustong saktan, Sion. Gusto ko lang ibalik kung ano ang para sa amin ni Tomas. Tumango siya. At tama ka. Hindi ka nagtataboy, Lina. Nagtatama ka. Pag alis niya, may iniwan siyang simpleng bilin. Kapag natapos mo to, siguraduhin mo namang may espasyo ka rin para maging masaya ulit. Pagbalik ko sa loob ng bahay, tumunog ang telepono. Ano number? Sinagot ko. Hello? Nay? Namlamig ang katawan ko. Si Miguel. Tahimik akong sumagot. Oo, nak? Bakit? Pero iba ang tono niya, malamig. Parang may iniiwasang sabihin. Nay, nalaman naming kumonsulta kayo sa abogado. Sana po hindi na natin palakihin to. Hindi ako agad nakapagsalita. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil sa daming sinabi niya sa isang pangungusap. Anak, mahina akong sumagot. Hindi ko pinalalaki, ipinagtatanggol ko lang ang totoo. At sa kabilang linya, narinig ko ang maikli pero matalim na sagot ni Miguel. Sana po mag-isip kayo bago nyo kami sirain. Hindi niya alam, matagal na kaming wasak bago pa ako lumaban. Pagkababa ng tawag, matagal akong nakaupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung ano ang mas mabigat. Ang boses ni Miguel na puno ng lamig o ang paratang niyang ako raw ang sumisira sa kanila. Ako? Ako na nagbigay ng lahat? Ako na halos wala nang natira sa sarili ko? Pinikit ko ang mga mata at huminga ng malalim. Hindi ko dapat hayaang lamunin ako ng emosyon. Hindi na ako ang dating Lina na umiiyak sa sulok habang hinihintay ang tawag o pag-unawa. Ngayon, ako na ang nagpapasya kung paano ko haharapin ang buhay ko. Tumayo ako, kinuha ang envelope ng mga dokumento at inilapag sa mesa. Tinitigan ko ang bawat papel. Parang sinasabi nilang, huwag na akong umatras. Kung umatras ako ngayon, para ko na ring sinabing tama silang lahat. At hindi ko papayagan yun. Habang nag-aalmusal ako ng pandesal at kape,
dumapo sa akin ang biglaang alaala. Si Miguel, bata pa, umiiyak dahil sinira ng kaklase niya ang project niya sa eskwela. Yayakap ko siya noon at sinabi ko, "Anak, hindi lahat ng lumalaban masama. Minsan, kailangan mo ring ipakita kung ano ang tama." Hindi ko akalaing dadating ang araw na kailangan kong sabihin iyon sa sarili ko. Pagsapit ng hapon, tumawag ulit si attorney. "Lina, may appointment tayo bukas sa Registry of Deeds. Huwag kang mahiya o matakot. Nasa panig mo ang batas." Tumanggo ako kahit hindi niya nakikita. "Salamat, attorney. Haharapin ko." Pagkababa ko ng telepono, lumabas ako sa bakuran at umupo sa ilalim ng puno ng mangga ni Tomas, ang paborito niyang lugar tuwing hapon. Doon ko naramdaman ang bigat ng araw, pero may kasama ring kakaibang lakas. Ang hangin, parang nagdadala ng bulong mula sa nakaraan. "Lina, lumaban ka!" Napangiti ako ng mahina. "Oo, Tomas. Ngayon, hindi na ako tatakbo." Nang sumapit ang gabi, nagpadala ng mensahe si Rene. Maikli lang. "Nay, please pag-usapan natin to privately. Huwag na sanang umabot kung saan-saan." Hindi ko na sinagot. Hindi dahil gusto kong magmalaki, kundi dahil pagod na akong ako lang ang laging sumusuyo. Hindi ko hahayaang takutin nila ako sa salitang sirain, palakihin o kahiiyan. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong maramdaman ang katotohanan. Hindi ako ang problema. Hindi ako ang sumira. At hindi ko nahahayaang gamitin nila ang salitang pamilya para patahimikin ako. Pumikit ako bago matulog at bumulong sa diling. Bukas, magsisimula na ang paglaban ko. Kinabukasan, bago pa tumunog ang alarm, gising na ako. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa liwanag na unti-unting pumapasok sa bintana. Parang paalala na bagong araw, bagong hakbang, bagong ako. Nagbihis ako ng simple. Puting blouse, itim na pantalon, at ang maliit na pendant na regalo ni Tomas noong unang anibersaryo namin. Hindi ito mamahalin, pero nagbibigay lakas sa tuwing suot ko. Pumunta ako sa opisina ni Attorney De Los Reyes para sabay kaming dumiretso sa Registry of Deeds. Pagdating ko roon, nakaupo na siya, hawak ang makapel na folder na may mga papel ko. "Handa ka na ba, Lina?" Huminga ako ng malalim. "Handa na." Habang naglalakad kami papasok sa opisina, ramdam ko ang tibok ng puso ko. Hindi mabilis, hindi rin mabagal, kundi matatag. Pagpasok namin, sinalubong kami ng malamig na aircon at pila ng mga taong may kani-kanyang problema. Pero sa gitna ng ingay, ang pakiramdam ko, tahimik at malinaw. Tinawag ang pangalan ko, humarap kami sa stas at inayos ni attorney ang pagpapaliwanag. Inilatag niya ang tunay na deed of donation ni Tomas, ang kopya ng titulo at ang bagong dokumentong ginawang walang pahintulot ko. Napatingin sa amin ang empleyado at sinabing, "Ma'am, may irregularities talaga rito. Kailangan po nating ipapawag ang kabilang panig." Parang sandaling tumigil ang isip ko. Ibig sabihin, haharapin ko sila. Si Miguel, si Rene. Pero bago pa ako kabahan, tumingin si attorney sa akin at mahina niyang sinabing, "Hindi ka mag-isa." Paglabas namin ng Registry of Deeds, nagyaya si attorney na magmeryenda muna. Umupo kami sa isang maliit na cafe sa kanto. Habang iniinom ko ang mainit na tsaa, tinitignan ko ang mga taong dumadaan, mga batang naglalakad pa uwi, matatandang nagkukwentuhan, mag-asawang nag-aaway tungkol sa pamamalengke. Para akong naging bahagi ulit ng mundo. "Lina," sabi ni attorney, "alam kong hindi mo ginusto na mangyari ito. Pero tandaan mo, hindi mo ginagawa ito para manalo. Ginagawa mo ito para hindi ka apak-apakan." Tumanggo ako. Hindi ko na kayang maging tahimik, attorney. Hindi na ngayon. Pag-uwi ko, may nakita kong maliit na package sa ibabaw ng mesa. Walang pangalan, walang note.
Pagbukas ko, isang lumang larawan. Ako, si Tomas at si Miguel. Nung bata pa siya. Luma na ang sulok, kupas na ang tinta, pero malinaw na malinaw ang nakasulat sa likod. Para kay nanay, huwag mong kalimutan na mahal kita. Sandaling nalusaw ang puso ko. Hindi ko alam kung sinadya bang ipadala yon, o kung mula kay Miguel iyon, o kung matagal nang nakatago at ngayon lang nang dumating. Pero isang bagay ang malinaw. May bahaging hindi ba tuluyang patay. Hindi pa tapos ang laban, pero hindi ko rin hahayaang lamunin ako ng galit. Matagal kong tinitigan ang lumang larawan na dumating sa hindi ko alam kung anong paraan. Para bang nakikibagtalo ang puso ko at isipan ko. Ang isa, humihila pabalik sa mga alaala. Ang isa naman nagpapaalala ng mga sugat na iniwan nila. Dahan-dahan kong inalagay ang larawan sa ibabaw ng mesa, pero ramdam kong kumislot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung mensahe ba iyon ng pagsisisi o paraan lang para pahupain ako. Gabi na nang magsimula akong maglinis sa sala. Hindi ko alam kung bakit, pero parang kailangan kong ayusin ang paligid upang mabawasan ang gulo sa loob ko. Habang pinupunasan ko ang istante, may nahulog na maliit na kwaderno. Luma na, kupas ang cover. Nang buksan ko, muntik na ako mapaupo sa sahig. Sulatan yun ni Thomas. Hindi ko maaalala kung kailan ko iyon itinabi. Habang binabalikan ko ang mga pahina, nakita ko ang ilang entries tungkol sa amin. Mga simpleng kwento, mga pangarap, at ilang pag-aalala niya. Pero ang nagpatigil sa akin ay ang huling pahina. Lina, kapag may umagaw sa iyo o may gumawa ng mali laban sa pamilya natin, huwag kang matakot humawak sa katotohanan. Hindi kita iiwan para pamunuan ka ng takot. Nanginig ang kamay ko. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pagkumpirma na tama ang ginagawa ko. Salamat, Thomas. Bulong ko habang pinipisil ang kwaderno. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng almusal, biglang may kumatok. Pagsilip ko, si Renee. Maganda pa rin ang ayos, nakaayos ang buhok, pero malamig ang mata. Nay, pwede po ba tayong mag-usap? Huminga ako ng malalim at binuksan ang gate. Pasok ka. Pag-upo niya sa sopa, agad siyang nagsalita. Nay, hindi naman namin kayo gustong saktan. Kung pwede po, wag na nating palakihin this legal issue. Nakakahiya sa amin. May negosyo kami. May mga taong nanonood. Napasandal ako sa upuan. Nakakahiya? Mahinang tanong ko. Renee, ilang ulit niyo akong hindi sinama. Hindi kinilala. Hindi tinanong kung nadadamay ako. Ilang beses niyo akong itinulak palayo. Ngayon kayo natatakot sa hiya? Pinisil niya ang bag niyang hawak. Nay, hindi niyo naiintindihan. Iniingatan lang namin ang pangalan namin. Napangiti ako. Malungkot, pero matatag. Renee, ang iniingatan lang ninyo ay ang sarili ninyong mukha. Hindi niyo naiisip kung sino ang ninanakawan ninyo. Tumayo siya. So, hindi niyo po ihihinto? Umiling ako. Marahan, pero sigurado. Hindi, iha. Hindi ko na kayang hayaan na lang. Bago siya lumabas, sinabi niya ang huling linyang parang kutsilyong malamig. Kung ganun po, Nay, sana handa kayo sa magiging resulta. Pagkasara ng pinto, hindi ako nanginig. Hindi ako natakot. Dahil sa wakas, alam ko, handa ako. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina ni Attorney De Los Reyes. Habang papasok ako, ramdam ko ang bigat ng simoy ng hangin. Hindi ito takot, kundi paghahanda. Pagpasok ko sa conference room, naroon na si attorney, nag-aayos ng mga dokumento. Lina, bati niya, may bago tayong development? Umupo ako agad. Ano po yun, attorney? Inilapag niya isang sobre. Nagpadala si Miguel ng counter affidavit. Gusto ka raw niyang kausapin ng personal bago niya ibigay ang iba pang dokumento. Tahimik akong napapikit. Hindi ko alam kung dapat ba akong mapagod, matuwa o mangamba.
Ni minsan, hindi siya nagpakita ng bukas na pinto nitong mga buwan. Ngayon, bigla-bigla siyang naghahanap ng pag-uusap? Attorney, mahina akong tanong. Tingin niyo, totoo ba yun? O paraan lang para pigilan ako? Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Hindi ko masasabi, Lina. Pero minsan, ang taong gumagawa ng mali, mas natatakot kapag nakikita nilang hindi na sila kontrolado. Huminga ako ng malalim. Sige, attorney. Kung gusto niyang makipagkita, haharapin ko. Nagbigay siya ng lugar para sa meeting. Isang maliit na cafe sa Tanaawan. Doon daw kami magkikita kinagabihan. Umuwi ako ng bahay ng mabigat ang dibdib, pero hindi na gaya ng dati. Hindi ito sakit, kundi paghahanda. Pagsapit ng 7:00, nakarating ako sa cafe. Tahimik, may malalaking bintana at amoy bagong lutong ensaymada. Nakaupo ako sa sulok, nakaharap sa pintuan. Ilang minuto pa, pumasok si Miguel. Hindi ko alam kung anong unang sumagi sa isip ko. Ang anak na minsang kumapit sa braso ko habang tumatawid kami o ang taong ngayon ay tinuturing akong pabigat sa buhay niya. Nay, bati niya. Hindi makatingin ng diretsyo. Umupo ka, sagot ko, mahina pero matatag. Pag upo niya, hindi ko na sinayang ang oras. Ano ang gusto mong pag-usapan? Nag-aayos na namin yung papeles, pero sana po, Nay, wag na nating ituloy ang demanda. Nakakasira po sa imahe namin. Natawa ako ng mahina. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil sa sobrang pamilyar ng salitang iyon. Imahe, mukha, reputasyon. Miguel, sabi ko, hindi ako nagdedemanda para sirain ka. Nagdedemanda ako dahil may ninakaw kayo. Finally, tumingin siya sa akin. At doon ko nakita, hindi galit, hindi awa, kundi takot. Nay, ginawa ko lang yun kasi akala ko hindi nyo naman kailangan. Tumigil ang mundo ko sa sagot niyang iyon. Miguel, marahang kong sagot. Ang hindi ko kailangan ay anak na kaya kong lokohin ng ganito. Hindi siya makapagsalita. At sa unang pagkakataon, hindi ako umatras sa titig niya. Sa gabi ring iyon, lumabas ako ng cafe na mas matatag kaysa noong pumasok ako. Hindi dahil panalo na ako, kundi dahil hindi na ako natatakot sa katotohanan. Pag-uwi ko mula sa cafe, hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang pakiramdam ko. Hindi ako masaya, hindi rin ako galit. Parang may mabigat na kumalas mula sa dibdib ko. Hindi dahil napatawad ko si Miguel, kundi dahil sa wakas, nakita ko ng malinaw ang katotohanan. Hindi aksidente ang ginawa nila, desisyon iyon. Pagpasok ko sa bahay, umupo ako sa tabi ng mesa at nagpainit ng sabaw. Tahimik ang paligid pero sa loob ko, may kumikirot. Miguel, bakit mo nagawa? Wala naman siyang maririnig pero kailangan kong sabihin. Minsan kapag hindi natin binibigkas ang sakit, mas lalo itong kumakapit sa buto. Kinabukasan habang nag-aayos ako ng mga papeles sa sala, tumawag si attorney. Lina, kailangan nating ituloy ang proseso. May admission si Miguel sa pag-uusap niyong kagabi na malaking bagay sa kaso. Napatingin ako sa labas ng bintana. Maaraw, pero malamig ang hangin. Ati, kahit umamin siya, kailangan pa rin bang ituloy? Tanong ko. Lina, ang tanong ay hindi kung kaya mo siyang patawarin. Ang tanong, kaya mo ba ulit ibalik sa kanila ang kapangyarihan mong apak-apakan ka? Tahimik akong napapikit. Hindi. Hindi ko na kayang bumalik sa dati. Pagkababa ng telepono, naglakad ako papunta sa lumang baul ni Tomas. Binuksan ko iyon at nakita ko ang mga lumang larawan namin. Ako, siya, at ang maliit na si Miguel na nakakalbo pa dahil bagong gupit. Masaya kami noon, kumpleto, walang bahid ng sakit. Habang tinitingnan ko ang larawan, may kumatok sa pinto. Mabigat, sunod-sunod. Pagbukas ko, halos hindi ako makahinga. Si Miguel at si Rini, nakatayo, seryoso ang muka. Nay, sabi ni Miguel,
pwede po bang mag-usap ngayon? Hindi ko sila pinapasok agad. Hinintay kong ipaliwanag niya kung bakit sila narito. Nay, ayaw ko pong umabot sa korte. Kahapon nagkamali ako ng salita. Pero sana po pag-usapan natin ulit. Si Rene nakayuko pero halatang pigil ang inis. Nay, para sa kapayapaan ng lahat, dagdag niya. Ngayon ako napangiti, hindi ng saya, kundi ng pagkaunawa. Kapayapaan? Tanong ko. O takot sa kahihiyan? Walang nakasagot. Dahan-dahan kong binuksan ng pinto, pero hindi para papasukin sila. Kausap tayo, pero hindi ako tatalikod sa totoo. Hindi na. Nagtayo sila sa may teres at doon sa unang pagkakataon, nakita kong hindi lang takot ang nasa mata ni Miguel, kundi ang kabahalaang baka hindi ko na sila kayang ibalik sa buhay ko. At sa isip ko, may sagot na akong malinaw. Kung gusto nilang bumalik, hindi salita ang kailangan nilang ayusin, kundi gawa. Nakatayo kami sa teres, magkalayo ang upuan. Parang simbolo ng agwat na unti-unti nilang binuo sa pagitan namin. Tahimik muna ang lahat. Tanging hampas ng hangin at ingay ng mga ibon ang maririnig. Si Miguel, hawak-hawak ang mga daliri niya. Hindi makatingin ng diretsyo. Si Rene naman, nakakunot ang noo. Halatang hindi sanay na may ganitong pag-uusap. Ano ba talaga ang gusto niyong sabihin? Tanong ko sa wakas. Hindi galit, hindi matigas. Diretsong tanong lang mula sa babaeng napagod na sa pag-intindi. Ayoko pong umabot sa demanda, sabi ni Miguel, napakamot ng ulo. Nay, kung may nagawa mang kaming mali, hindi naman po namin intensyon na saktan kayo. Napatawa ako ng mahina, hindi masaya, hindi mapait. Anak, sinasabi mo bang aksidente lang ang paglipat ng titulo? Ang pagkuha ng lupa? Ang hindi pag-imbita sa akin ng maayos sa engagement dinner nyo? Hindi siya agad nakasagot. Nakita kong kinagat ni Rene ang labi niya, parang pinipigilan ng sarili. Nay, hindi niyo naiintindihan, bigla niyang sabi. May plano kasi kami. Gusto naming magtayo ng resort at kailangan namin ng puhunan. Akala namin, hindi niyo na kailangan yung property. Tumaas ang kilay ko. At sino ang nagsabi ng sa inyo? Ako ba? Tahimik silang pareho. Nagpatuloy ako. Kung talagang kailangan ninyo, bakit hindi kayo lumapit? Bakit ninyo ginawa sa likod ko? Bakit ninyo ako tinanggal na parang walang halaga? Huminga ng malalim si Miguel, halatang gustong sumagot pero walang mahanap na tamang salita. Nay, natakot ako. Mahinang sabi niya. Akala ko, kapag sinabi ko sa inyo, magagalit kayo. Umiling ako. Mas natatakot kang makagalit ako kaysa sa nananakawan mo ako? Sa unang pagkakataon, umiyak si Miguel. Hindi malakas, hindi hagulgol, pero yung luha na matagal niyang pinipigil. Nay, hindi ko inisip na ganito kalaki ang magiging epekto. Nagkamali ako, pero ayokong mawala kayo. Tinignan ko siya. Matagal. Mas matagal kaysa dapat. Anak, hindi ka mawawala sa puso ko. Pero hindi ibig sabihin nun, tatanggapin ko ang ginawa ninyo. Nagtayo si Rene, halatang hindi mapakali. So, ano pong gusto niyong mangyari, Nay? Sinagot ko ng diretsyo. Gusto ko ang totoo. Gusto ko ang respeto. Gusto ko ang pagbabalik ng mga pinanginan ninyo. At higit sa lahat, gusto ko kayong maturuan ng aral na matagal niyong binaliwala. Ang utang na loob, hindi ginagamit para kontrolin ng tao, kundi para pahalagahan siya. Tahimik silang dalawa. At sa sandaling iyon, alam kong hindi pa tapos ang laban, pero ako na ang may hawak ng direksyon. Tumahimik ang teres ng parang walang hangin, walang ibon, walang ingay mula sa kalsada. Kami lang, 3 taong magkakaugnay ng dugo,
pero pinaglaya ng katotohanan. Nakatingin lang sila sa akin, parang naghihintay ng sentensya. Pero hindi ako huwes. Ako ang ina na iniwan, sinaktan, pero ngayon tumayo ng matatag para sa sarili ko. Umayos ako ng upo. Miguel, Rene, hindi ko hinihingi ang perpekto. Ang hinihingi ko lang ay ang tama. Kagat labi si Miguel. Nay, ibabalik namin ang titulo. Lahat, wala ng kondisyon. Kung yun po ang tama, gagawin namin. Hindi ko inaasahan ang bilis ng sagot niya. Hindi ko rin alam kung huhupa ba ang bigat ng dibdib ko o mas mababahala ako. Totoo ba yan? Hindi dahil natatakot kayo sa demanda, kundi dahil alam niyong mali ang ginawa ninyo? Tahimik siya sandali bago tumanggo. Oo, Nay, tama kayo. Hindi dahil ayoko ng kahihiyan, kundi dahil ayoko nang mawala kayo. Napapikit ako. Hindi dahil gusto kong umiyak, kundi dahil naramdaman ko ang lumang kirot na unti-unting gumagala sa gilid ng puso ko. Hindi para saktan ako, kundi para paalalahanan ako kung gaano ako katagal naghintay ng simpleng katotohanan. Si Rene ang sumunod na nagsalita. Hindi pa rin nawawala ang tensyon sa mukha niya pero may halong hiya na ngayon. Nay, patawarin niyo na rin po ako. Hindi ko dapat hinayaan na maramdaman niyo na wala kayong lugar sa buhay namin. Tumayo ako, mabagal, pero matatag. Hindi ko kayo mapapatawad ngayon. Hindi pa. Pareho silang napatingin sa akin. Pero handa akong makinig. Handa akong makipag-ayos. Kung ipapakita ninyo, hindi lang sasabihin. Lumapit si Miguel, pero hindi ko siya pinayagang yumakap. Anak, ikaw ang lumayo. Ikaw ang nagdulot ng lamat at ikaw rin ang may hawak ng susi para ayusin ito. Hindi ko ipipilit ang sarili ko. Tumanggo siya, tuluyang humikbi. Gagawin ko, Nay, hindi dahil natatakot ako, kunya dahil gusto kong bumalik sa inyo. Gusto kong mabawi ang tiwala nyo. Sa unang pagkakataon, ramdam kong totoo ang mga salitang iyon, pero alam kong hindi sapat ang salita. Magkikita tayo ulit, sabi ko, kapag naayos na ang dokumento, kapag malinaw na ulit ang papel mo, at kapag handa na kayong dalawang tumingin sa akin ng walang pagsisinungaling. Naglakad sila sa labas ng gate. Hindi namin alam kung saan hahantong ang susunod na kabanata, pero isang bagay ang malinaw. Hindi ko nahahayaang tapakan ang pagkatao ko. Hindi na ako ang nanay na laging nauunawaan, kundi ang babaeng marunong nang pumili para sa sarili niya. At sa paglapit ng hapon, habang lumalabo ang araw sa likod ng mga puno, bumulong ako kay Tomas. Natapos ko. At magsisimula ulit ako.